sa liblib na bahagi ng isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at makakapal na kagubatan, nakatira ang isang mahirap ngunit mabuting magbubukid na nagngangalang Mang Isko. Ang kanyang tahanan ay isang simpleng kubo na yari sa kawayan at pawid. Nakatayo sa gilid ng bukid na kanyang buong pusong inaalagaan araw-araw. Mag-isa lamang sa buhay si Mang Isko mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ilang taon na ang nakalilipas. Wala rin siyang anak na makakatulong sa kanyang gawain sa bukid. Gayunpaman, hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang kabutihan at pananampalataya na balang araw ay may magandang mangyayari sa kanyang buhay. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, bumabangon na siya upang magtungo sa bukid. Bit-bit ang kanyang lumang araro at kalaykay. Tahimik niyang binubungkal ang lupa habang ang hamog ay nakapatong pa sa mga dahon ng palay. Ang simpleng buhay na iyon ay kanyang tinanggap ng buong puso. Isang gabi, habang ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa paligid ng kanyang kubo, si Mang Isko ay naghahanda na upang matulog. Tanging ang liwanag ng isang lumang lampara ang nagbibigay ilaw sa loob ng kanyang munting tahanan. Tahimik ang buong baryo. Ang mga aso ay tumigil na sa pagtahol at maging ang mga kuliglig ay tila napahinto sa kanilang huni. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi, may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Isang mabigat na yabag, parang may malaking nilalang na naglalakad sa damuhan. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Hindi iyon tunog ng tao at lalong hindi tunog ng karaniwang hayop sa bukid. Marahan siyang tumayo at lumapit sa bintana ng kanyang kubo. Mula roon ay sinilip niya ang madilim na paligid. Sa una ay wala siyang makita kundi mga anino ng mga puno na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may isang aninong gumalaw sa gilid ng kanyang bakuran. Malaki ito, napakalaki. Halos kasing tangkad ng isang puno ng niyog. Bahagyang kinabahan si Mang Isko ngunit hindi siya agad nagpakita ng takot. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lampara at lumabas ng kubo. Habang papalapit siya sa pinanggagalingan ng ingay, lalong lumilinaw sa kanyang paningin ang kakaibang anyo ng nilalang na nasa kanyang bakuran. Biglang tumigil ang kanyang mga hakbang. Sa harap niya ay nakatayo ang isang nilalang na kailanman ay hindi niya inakalang makikita sa totoong buhay. Isang tikbalang. Matangkad ang nilalang. May katawan ng tao, ngunit ang ulo at paa ay tila sa kabayo. Ang mahahabang braso nito ay nakalaylay sa gilid at ang buhok nito ay magulo at tila hinahampas ng hangin. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Mang Isko ay ang kalagayan ng nilalang. Sugatan ito. May malalim na hiwa sa tagiliran at ang dugo ay patuloy na tumutulo sa damuhan. Halos hindi na rin ito makatayo ng maayos. Ang tikbalang ay tila nang hihina. Sa halip na umatake o manakot, dahan-dahan itong lumuhod sa lupa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Isko ang isang tikbalang na tila humihingi ng tulong. Nagkatinginan ang dalawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Sa mga mata ng nilalang, hindi galit ang makikita kundi matinding pagod at sakit. Sandaling nag-isip si Mang Isko. Maraming kwento ang kanyang narinig tungkol sa mga tikbalang.
Mga nilalang na nanliligaw ng tao sa kagubatan at nagdudulot ng takot sa mga naglalakbay sa gabi. Ngunit sa gabing iyon, hindi isang nakakatakot na halimaw ang nasa harap niya. Isang sugatang nilalang ang nakikiusap sa kanyang bakuran. Dahan-dahang lumapit si Mang Isko. "Nasugatan ka," mahina niyang wika. Hindi nagsalita ang tikbalang, ngunit marahang tumango ang ulo nito. Naramdaman ni Mang Isko ang kakaibang awa sa kanyang dibdib. "Halika," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. "Hindi kita pababayaan." Kahit na mabigat ang katawan ng tikbalang, tinulungan niya itong makatayo at inalalayan papasok sa kanyang kubo. Maingat niyang pinahiga ang nilalang sa sahig na kawayan. Pagkatapos ay kumuha siya ng malinis na tela, tubig at mga dahon ng halamang gamot na kanyang iniipon mula sa kagubatan. Maingat niyang nilinis ang sugat ng tikbalang. Sa bawat haplos ng kanyang kamay, bahagyang napapapikit ang nilalang sa sakit, ngunit hindi ito gumagalaw o lumalaban. Makaraan ng ilang sandali ay nabalutan na ni Mang Isko ang sugat nito. Pagkatapos ay nagsaing siya ng kaunting kanin at nag-init ng sabaw na may gulay. "Wala akong maraming pagkain," sabi niya habang inilalagay ang mangkok sa harap ng nilalang. "Pero maaari mo itong kainin." Nagulat si Mang Isko nang makita niyang marahang inabot ng tikbalang ang mangkok at nagsimulang kumain. Tahimik lamang silang dalawa sa loob ng kubo. Sa labas, ang hangin ay patuloy na humahampas sa mga puno. At sa gabing iyon, sa isang simpleng kubo ng mahirap na magbubukid, isang kakaibang bisita ang nakituloy. Hindi alam ni Mang Isko na ang gabing iyon ang magsisimula ng isang pambihirang pangyayari sa kanyang buhay. Isang pangyayaring magbabago hindi lamang sa kanyang kapalaran kundi pati sa buong baryo. Ang sugatang tikbalang na kanyang tinulungan ay may lihim na hindi pa niya nalalaman. At ang lihim na yon ay unti-unting magbubukas sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang katahimikan ng gabing iyon at ang pagsilang ng isang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ng tao at nilalang ng kagubatan. Madaling araw nang magising si Mang Isko sa mahinang sinag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng kanyang kubo. Ang malamig na hangin mula sa bukid ay pumasok sa loob ng bahay. Dala ang amoy ng sariwang damo at hamog na bumabalot sa palayan. Agad niyang naalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang sugatang tikbalang. Mabilis siyang bumangon mula sa kanyang hinihigaan na banig at napalingon sa sulok ng kubo kung saan niya pinahiga ang kakaibang nilalang. Naroon pa rin ito. Nakaupo na ang tikbalang, bahagyang nakasandal sa dingding na kawayan. Ang mahahabang buhok nito ay nakalaylay sa balikat at ang mga mata ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana kung saan sumisikat ang araw. Mukhang hindi na ganoon kalala ang kalagayan nito kumpara kagabi. Ngunit halata pa ring nanghihina. Sandaling natigilan si Mang Isko. Sa unang pagkakataon sa liwanag ng umaga, mas malinaw niyang nakita ang anyo ng tikbalang. Ang katawan nito ay matangkad at matipuno, ngunit puno ng mga gasgas at sugat na tila nagmula sa matinding labanan. Ang balat nito ay kulay kayumanggi na tila kahoy na pinatigas ng panahon, at ang mga paa nitong tila sa kabayo ay may mga marka ng pagtakbo sa mabatong lupa. Napansin ng tikbalang nagising na ang matandang magsasaka. Dahan-dahan itong tumingin kay Mang Isko.
may katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi iyon katahimikang puno ng takot. Sa halip, may kakaibang pag-unawa na tila namamagitan sa kanila. "Gising ka na pala," sabi ni Mang Isko habang kinukuha ang kanyang palayok upang magsaing. Hindi sumagot ang tikbalang, ngunit bahagya itong tumango. Habang abala si Mang Isko sa paghahanda ng pagkain, paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa kanyang panauhin. Hindi pa rin siya makapaniwala na may tikbalang na nakaupo sa loob ng kanyang kubo. Kung may makakakita sa kanya ngayon, siguradong iisipin ng mga taga-baryo na siya ay nababaliw. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. Hindi siya natatakot. Sa halip, may awa siyang nararamdaman para sa nilalang. Matapos magsaing, nagluto siya ng simpleng almusal, kanin, kaunting tuyo, at sabaw na may dahon ng malunggay. Inilapag niya ang pagkain sa isang mangkok at inilapit sa tikbalang. "Hindi ito masarap tulad ng pagkain sa kagubatan," sabi niya. "Pero ito lang ang kaya kong ihain." Muli, tahimik na kinuha ng tikbalang ang mangkok. Maingat itong kumain. Habang kumakain ang nilalang, napansin ni Mang Isko na tila may paggalang ito sa bawat galaw. Hindi ito nagkakalat at hindi rin ito nagmamadali. Para itong isang panauhin na marunong makibagay. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nagsalita ang tikbalang. Ang tinig nito ay malalim at bahagyang paos, na tila matagal na hindi ginamit. "Salamat," napahinto si Mang Isko sa pagkain. Hindi niya inaasahan na magsasalita ang nilalang. "Marunong ka palang magsalita," sabi niya. Bahagyang nagulat ngunit kalmado. "Kaunti lamang," sagot ng tikbalang. Muling bumalot ang katahimikan sa loob ng kubo. Pagkatapos ay napatingin si Mang Isko sa sugat ng nilalang. "Masakit pa ba ang sugat mo?" "Humuhupa na," tugon nito. Hindi na nagtanong pa si Mang Isko kung paano ito nasugatan. Alam niyang may mga bagay na hindi dapat agad inuusisa, lalo na kung ang kaharap mo ay nilalang mula sa kagubatan. Ngunit maya-maya ay kusang nagsalita ang tikbalang. "May mga tao sa kagubatan kagabi," sabi nito. Napatingin si Mang Isko. "Mga ngaso?" tanong niya. Marahang umiling ang tikbalang. "Mga taong naghahanap ng kapangyarihan." Hindi agad naunawaan ni Mang Isko ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi na rin niya pinilit. Matapos ang almusal, tumayo si Mang Isko at kinuha ang kanyang sombrero. "Kailangan kong pumunta sa bukid," sabi niya. "Hindi pwedeng pabayaan ang pananim." Sandali siyang nag-atubili. Iniisip niya kung iiwan ba niya ang tikbalang sa loob ng kanyang kubo. Ngunit nang tumingin siya sa nilalang, nakita niya ang pagod sa mga mata nito. "Magpahinga ka muna dito," sabi niya. "Babalik ako bago magtanghali." Tumango ang tikbalang. Lumabas si Mang Isko at nagtungo sa kanyang bukid. Habang siya ay nag-aararo sa ilalim ng mainit na araw, paminsan-minsan ay napapaisip siya. Isang tikbalang ang nasa kanyang bahay. Kung malalaman ito ng mga taga-baryo, tiyak na matatakot sila. Ang iba ay maaaring magdala pa ng sulo at sibat upang patayin ang nilalang. Ngunit para kay Mang Isko, ang tikbalang na iyon ay hindi isang halimaw. Isa itong sugatang nilalang na nangangailangan ng tulong. At para sa isang taong tulad niya na halos walang pag-aari sa mundo, ang tanging kayamanan na maibibigay niya ay kabutihan. Habang patuloy siyang nagtatrabaho sa bukid, hindi niya alam na sa loob ng kanyang kubo ay tahimik na nakaupo ang tikbalang. Pinagmamasdan nito ang paligid.
Pinapakinggan ang huni ng hangin at ang kaluskos ng mga dahon. At sa kauna-unahang pagkakataon sa napakahabang panahon, ang isang nilalang ng kagubatan ay nakaramdam ng kapayapaan sa tahanan ng isang tao. Ngunit sa malayong bahagi ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. May mga taong hindi pa sumusuko sa paghahanap sa tikbalang. At habang lumilipas ang araw, unti-unting lumalapit ang panganib sa simpleng kubo ni Mang Isko. Habang abala si Mang Isko sa kanyang bukid, ang araw ay unti-unting umaakyat sa gitna ng langit. Ang init nito ay tumatama sa malawak na palayan at ang mga tangkay ng palay ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Sanay na si Mang Isko sa ganitong gawain. Araw-araw niyang binubungkal ang lupa, nag-aalis ng damo, at sinisigurong maayos ang patubig sa kanyang pananim. Kahit mag-isa siya, hindi siya nagrereklamo. Ngunit sa araw na iyon, paminsan-minsan ay napapahinto siya sa pagtatrabaho. Ang isip niya ay bumabalik sa kanyang kubo, sa sugatang tikbalang na iniwan niya roon. Hindi niya lubos maisip kung bakit siya nagtiwala sa isang nilalang na karaniwang kinatatakutan ng mga tao. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman kagabi. Isang pakiramdam na ang tikbalang ay hindi dumating upang manakit, kundi upang maghanap ng kanlungan. Habang siya ay nagbubungkal ng lupa, may narinig siyang mga boses mula sa kabilang bahagi ng bukid. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya ang tatlong lalaki na naglalakad sa gilid ng daan. Ang mga ito ay hindi niya kilala. Nakakapote ang mga lalaki kahit maliwanag ang araw, at bawat isa ay may dalang mahahabang sibat at matatalim na gulok. Huminto ang mga ito nang mapansin si Mang Isko. "Magandang umaga, matanda," bati ng isa sa kanila. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip ay pinagmasdan niya ang mga lalaki. May kakaiba sa kanilang mga mata, isang uri ng kasakiman na hindi niya nagustuhan. "Magandang umaga rin," sagot niya sa wakas. Lumapit ang tatlo. "May nakita ka bang kakaibang nilalang sa paligid nitong mga nakaraang araw?" tanong ng isa pang lalaki. Nagkunwari si Mang Isko na nag-iisip. "Anong klaseng nilalang?" tanong niya. "Tulad ng kabayo." "Pero hindi kabayo," sagot ng pinakamatangkad sa kanila. "Isang tikbalang." Bahagyang kumabog ang dibdib ni Mang Isko, ngunit hindi ito nagpakita sa kanyang mukha. "Maraming kwento tungkol sa tikbalang," sabi niya ng payapa. "Pero wala pa akong nakikita." Nagkatinginan ang tatlong lalaki. "Sigurado ka?" tanong ng isa. "Sigurado," sagot ni Mang Isko. Tahimik silang nagmasid sa paligid ng bukid. Pagkatapos ay nagsalita muli ang pinuno ng grupo. "Kung sakaling may makita ka," sabi nito, "sabihin mo agad sa amin." "Bakit?" tanong ni Mang Isko. Bahagyang ngumiti ang lalaki, ngunit ang mangiting iyon ay walang kabutihan. "May gantimpala," sabi niya. "Malaki." "Bakit ninyo hinahanap ang tikbalang?" muling tanong ng matandang magsasaka. Hindi agad sumagot ang lalaki. Pagkatapos ay maranyang sinabi, "May kapangyarihan ang mga nilalang na iyon, at may mga taong handang magbayad para sa kapangyarihang iyon." Hindi na nagtanong pa si Mang Isko. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy na sa paglalakad ang tatlong lalaki patungo sa kagubatan. Matagal silang pinagmasdan ni Mang Isko. May mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ngayon ay naunawaan niya ang sinabi ng tikbalang kanina.
May mga taong naghahanap ng kapangyarihan at marahil sila ang dahilan kung bakit sugatan ang nilalang na nasa kanyang kubo. Hindi na nagtagal pa si Mang Isko sa bukid. Matapos niyang ayusin ang ilang gawain, mabilis siyang umuwi. Habang papalapit siya sa kanyang kubo, sinisilip niya ang paligid upang masigurong walang sumusunod sa kanya. Tahimik ang lugar. Tanging ang hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Dahan-dahan siyang pumasok sa kubo. Naroon pa rin ang tikbalang. Nakaupo ito sa tabi ng bintana, tila nagmamasid sa malayo. Napalingon ito nang marinig ang pagbukas ng pinto. "Bumalik ka na," sabi ng nilalang. Tumango si Mang Isko. "May nakita akong mga tao sa bukid," sabi niya. Agad na naging seryoso ang mukha ng tikbalang. "Ilang tao?" tanong nito. "3." Saglit na natahimik ang tikbalang. "Hinahanap ka nila," dagdag ni Mang Isko. Hindi na nagulat ang nilalang. Sa halip ay marahan itong tumayo, kahit halatang masakit pa rin ang sugat nito. "Alam ko," sabi nito. "Bakit ka nila hinahabol?" tanong ng matandang magsasaka. Matagal bago sumagot ang tikbalang. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mang Isko. "May lihim ang aking lahi," sabi nito. "Isang lihim na gustong angkinin ng mga tao." Napakunot ang noo ni Mang Isko. "Anong lihim?" Tahimik na tumingin ang tikbalang sa labas ng bintana, kung saan makikita ang makakapal na puno ng kagubatan. At kapag nakuha nila iyon, marami itong sinabi, "Hindi lamang ako ang malalagay sa panganib." Sandaling huminto ang nilalang. Pagkatapos ay tumingin ito muli kay Mang Isko. "Pati ikaw." Naramdaman ni Mang Isko ang malamig na hangin na pumasok sa kubo. Hindi niya alam kung anong lihim ang tinutukoy ng tikbalang. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang simpleng pagtulong niya sa isang sugatang nilalang ay maaaring magdala ng panganib sa kanyang buhay. Ngunit kahit ganoon, hindi siya nagsisi. Dahil sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginawa. At habang papalapit ang gabi, unti-unting nagsisimula ang mas malaking kwento. Isang kwento ng lihim, panganib, at isang pagkakaibigang hindi inaasahan sa pagitan ng tao at nilalang ng kagubatan. Dahan-dahang bumaba ang araw sa kanluran at ang liwanag nito ay nagkulay kahel sa malawak na bukirin sa paligid ng kubo ni Mang Isko. Ang mahahabang anino ng mga puno ay tila gumagapang sa lupa habang papalapit ang gabi. Sa loob ng kubo ay tahimik lamang na nakaupo si Mang Isko at ang tikbalang. Ang matandang magsasaka ay nag-aayos ng ilang tuyong kahoy upang magsindi ng maliit na apoy sa lutuan. Samantala, ang tikbalang ay nakasandal sa dingding na kawayan, tila nag-iisip ng malalim. Hindi maalis sa isipan ni Mang Isko ang sinabi ng nilalang. May lihim ang kanyang lahi. Isang lihim na gustong makuha ng mga tao. Matagal na nanatili ang katahimikan sa pagitan nila hanggang sa tuluyang dumilim ang paligid. Sa wakas ay nagsalita si Mang Isko. "Ano ang lihim na yon?" mahinahon niyang tanong. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip ay tumingin ito sa maliit na apoy na kumikislap sa gitna ng kubo. Ang liwanag ng apoy ay nagbigay ng kakaibang anyo sa kanyang mukha. Isang anyong hindi na gaanong nakakatakot, kundi tila pagod at mabigat ang dinadala. "Hindi lahat ng tao ay masama,"
sabi ni Mang Isko. Kung may problema ka, maaari mong sabihin sa akin. Matagal na tinitigan ng tikbalang ang matandang magsasaka. Marahil ay sinusukat nito kung mapagkakatiwalaan ang taong tumulong sa kanya. Tawakas ay nagsalita ito. Ang mga tikbalang ay hindi lamang tagabantay ng kagubatan, sabi nito sa mababang tinig. Matagal na panahon na ang lumipas bago pa man dumating ang maraming tao sa mga bundok at kagubatan. Noon, ang aming lahi ay may tungkuling bantayan ang isang bagay na hindi dapat mapasa kamay ng sinuman. Anong bagay? Tanong ni Mang Isko. Huminga ng malalim ang tikbalang. Isang bato, sagot nito. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Isang bato? Oo, sabi ng tikbalang. Ngunit hindi yon ordinaryong bato. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Ayon sa matatanda sa aming lahi, patuloy ng tikbalang, ang batong iyon ay may kakayahang magbigay ng lakas at kayamanan sa sinumang may hawak nito. Bahagyang nagulat si Mang Isko. Kayamanan? Tanong niya. Tumango ang tikbalang. Ngunit may kapalit, dagdag nito. Ang sinumang gagamit ng kapangyarihan ng batong iyon ay unti-unting magiging sakim at mapanira. Lumakas ang kaluskos ng hangin sa labas ng kubo. Sa loob ng maraming siglo, sabi ng tikbalang, binabantayan ng aming lahi ang batong iyon sa pinakaloob ng kagubatan. Tinitiyak naming walang tao ang makakahanap nito. Pero paano nalaman ng mga taong iyon ang tungkol dito? Tanong ni Mang Isko. Sandaling tumahimik ang tikbalang. May isang tikbalang na nagtaksil, sagot nito. Bahagyang napatingin si Mang Isko. Tinulungan niya ang ilang tao na mahanap ang lugar kung saan nakatago ang bato. Patuloy ng nilalang. Ngunit bago pa nila ito makuha, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng aming mga bantay at ng mga taong iyon. Unti-unting nagiging malinaw kay Mang Isko ang nangyari. At doon ka nasugatan, sabi niya. Tumango ang tikbalang. Pinigilan namin sila, sabi nito. Ngunit nakatakas ang ilan sa kanila. Kasama ang 3 lalaking nakita ko kanina, tanong Mang Isko. Maaring sila iyon, sagot ng tikbalang. Tahimik na nag-isip si Mang Isko. Kung totoo ang sinasabi ng tikbalang, nangangahulugan itong may mga taong handang pumatay at manira upang makuha ang mahiwagang bato. At kung mahanap nila ang batong iyon, tanong ni Mang Isko. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Magbabago ang lahat, sabi nito. Magiging sakim ang mga tao. Mag-aaway sila para sa kapangyarihan. At ang kagubatan na aming binabantayan ay maaaring tuluyang masira. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi siya isang bayani. Isa lamang siyang simpleng magsasaka na halos walang pag-aari. Ngunit ngayon ay tila nadamay siya sa isang lihim na mas malaki kaysa sa kanyang buhay. Kung ganoon, sabi niya sa wakas, kailangan mong gumaling agad. Tumingin ang tikbalang sa kanya. Bakit? Tanong nito. Upang maprotektahan mo ang batong iyon. Bahagyang ngumiti si Mang Isko. Dahil kung hindi mo gagawin iyon, dagdag niya, baka mas marami pang tao ang mapahamak. Tahimik na pinagmasdan ng tikbalang ang matandang magsasaka. Sa napakahabang panahon, bihira itong makakita ng taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. At sa gabing iyon, sa loob ng isang simpleng kubo sa gilid ng bukid,
Ang isang matandang magsasaka at isang nilalang ng kagubatan ay nagkaroon ng iisang layunin. Protektahan ang lihim na maaaring magbago sa kapalaran ng lahat. Ngunit sa labas ng kubo, sa madilim na kagubatan, ang tatlong lalaking naghahanap sa tikbalang ay hindi pa sumusuko at unti-unti silang papalapit. Lumalim ang gabi sa paligid ng kubo ni Mang Isko. Ang kalangitan ay nabalot ng makakapal na ulap at tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang sumisilip paminsan-minsan sa pagitan ng mga puno ng kagubatan. Sa loob ng kubo ay tahimik na nakaupo si Mang Isko sa tabi ng maliit na apoy. Ang tikbalang naman ay nakahiga sa sahig na kawayan. Nagpapahinga habang unti-unting gumagaling ang sugat sa tagiliran nito. Paminsan-minsan ay maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng puno. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, may ibang tunog na umalingaw-ngaw sa malayo. Isang mahinang kaluskos. Parang may mga paa na dahan-dahang naglalakad sa damuhan. Napalingon ang tikbalang. Mabilis itong naupo at bahagyang itinuwid ang katawan. Napansin iyon ni Mang Isko. "Ano iyon?" tanong ng matandang magsasaka. Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip ay itinaas nito ang ulo, tila pinakikinggan ng hangin. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. "May mga taong papalapit," mahina nitong sabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Isko. "Ilan?" tanong niya. "3 o 4, sagot ng tikbalang. Agad na tumayo si Mang Isko at marahang lumapit sa bintana. Maingat niyang sinilip ang labas ng kubo. Sa una ay wala siyang makita. Ngunit nang masanay ang kanyang mga mata sa dilim, napansin niya ang mga anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. May mga tao nga sa paligid at papalapit sila sa kanyang bahay. Ang mga lalaking iyon, bulong ni Mang Isko. Tahimik na tumayo ang tikbalang kahit halatang nahihirapan pa rin ito dahil sa sugat. "Hindi nila ako dapat makita dito," sabi nito. "Kung makita nila akong nasa bahay mo, ikaw ang unang mapapahamak." Nag-isip si Mang Isko nang mabilis. Ang kanyang kubo ay maliit lamang at walang lugar upang pagtaguan ng isang nilalang na kasing laki ng tikbalang. Ngunit may naalala siya. Talikod ng kubo ay may maliit na kulungan ng kambing na matagal nang hindi ginagamit. May mga lumang kahoy at damo roon na maaaring magsilbing pansamantalang taguan. "Sumunod ka sa akin," bulong ni Mang Isko. Maingat niyang binuksan ang likod na pinto ng kubo. Tatulong ng matandang magsasaka, dahan-dahang naglakad ang tikbalang patungo sa kulungan. Mabagal ang bawat hakbang nito upang hindi gumawa ng ingay. Pagdating nila roon, ay itinuro ni Mang Isko ang loob ng kulungan. "Magtago ka muna dito," sabi niya. "Babalikan kita kapag umalis na sila." Tumango ang tikbalang. Bago ito pumasok sa kulungan, ay sandali itong tumingin kay Mang Isko. "Mag-ingat ka," sabi nito. Pagkatapos ay nagtago ito sa loob. Mabilis na bumalik si Mang Isko sa kubo at isinara ang likod na pinto. Hindi pa man siya nakakaupo ay biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Isang malakas na katok. "Buksan mo, matanda!" sigaw ng isang lalaki. Huminga ng malalim si Mang Isko bago lumapit sa pinto. Pagbukas niya ay bumungad ang 3 lalaking nakita niya kanina sa bukid. May kasama pa silang isa pang lalaki na may hawak na sulo. "Pasensya na kung ginising ka namin,"
sabi ng pinakamatangkad sa kanila, ngunit walang bakas ng paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. "Ano ang kailangan ninyo?" tanong ni Mang Isko. "May sinusundan kaming bakas," sabi ng isa sa mga lalaki. Bakas ng dugo. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Mang Isko, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. "May sugatang hayop ba sa paligid?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay itinuro nito ang lupa sa harap ng kubo. Doon ay may bahagyang bakas ng natuyong dugo. Ang dugo ng tikbalang. "Dito ito dumaan," sabi ng lalaki. Tahimik na tumingin si Mang Isko sa lupa. Hindi niya napansin ang bakas na iyon kanina. "Maaring sugatang isa lamang iyon," sabi niya. Ngunit ang mga lalaki ay hindi kumbinsido. "Pwede ba kaming pumasok sa bahay mo?" tanong ng isa. Sandaling nag-isip si Mang Isko. Kung tumanggi siya, lalo silang maghihinala. Kung papayag naman siya, baka mapansin nila ang mga gamit na ginamit niya sa paggagamot ng sugat. "Pumasok kayo," sabi niya sa wakas. Isa-isang pumasok ang mga lalaki sa kubo. Sinilip nila ang bawat sulok ng bahay. Ang isa sa kanila ay tumingin sa mga tela na may bahid ng dugo na nakalagay sa tabi ng lutuan. "May sugatan kang ginamot," sabi nito. Hindi na nakapagsalita agad si Mang Isko. Sa labas ng kubo, sa loob ng madilim na kulungan ng kambing, tahimik na nakikinig ang tikbalang. At alam nitong anumang oras ay maaaring matuklasan ng mga lalaki ang kanyang pinagtataguan. Kung mangyari iyon, hindi lamang ang kanyang buhay ang malalagay sa panganib, pati ang buhay ng matandang magsasaka na tumulong sa kanya. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa loob ng maliit na kubo ni Mang Isko ay bumigat ang hangin. Ang liwanag ng sulo na hawak ng isa sa mga lalaki ay sumasayaw sa dingding na kawayan, at ang mga anino ay tila gumagalaw na parang mga nilalang sa dilim. Tahimik na nakatayo si Mang Isko habang ang apat na lalaki ay nagsusuri sa bawat sulok ng kanyang bahay. Ang isa sa kanila ay lumapit sa mga telang nakalagay malapit sa lutuan. Pinulot niya ang isa at pinagmasdan ang bahid ng dugo. "May sugatan kang ginamot," sabi ng lalaki habang nakatingin kay Mang Isko. Pinilit ng matandang magsasaka na manatiling kalmado. "Isang hayop lamang," sagot niya. "Anong hayop?" tanong ng pinakamatangkad sa kanila. Sandaling nag-isip si Mang Isko. "Isang aso," sabi niya. "Mukhang galing sa kagubatan, sugatan at halos hindi na makalakad." Nagkatinginan ang mga lalaki. Hindi sila mukhang kumbinsido. Lumapit ang isa sa kanila sa bintana at sinilip ang bakuran. Ang dugo sa labas ay hindi sa aso, sabi nito. Unti-unting lumapit ang pinuno ng grupo kay Mang Isko. Matangkad ito at may matalim na tingin na tila sumusubok basahin ang laman ng isip ng matandang magsasaka. "Matanda," sabi nito sa mababang tinig, "wag mo kaming gawing tanga." Hindi sumagot si Mang Isko. Sa labas ng kubo, sa loob ng madilim na kulungan ng kambing, tahimik na nakikinig ang tikbalang. Naririnig nito ang bawat salita at nararamdaman nito ang panganib na papalapit. Sa loob ng kubo, muling nagsalita ang lalaki. "May tikbalang na sugatan," sabi niya. "At ang bakas ng dugo nito ay huminto sa lugar na ito." Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Isko. "Maraming hayop sa kagubatan," sagot niya. "Hindi ko alam kung anong hinahanap ninyo."
Biglang lumakad ang isa sa mga lalaki patungo sa likod ng bahay. "May kulungan doon," sabi nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Isko. Ang kulungan kung saan nagtatago ang tikbalang. Kung pupunta roon ang lalaki, tiyak na matutuklasan nila ang nilalang. "Mga kambing iyon noon," mabilis na sabi ni Mang Isko. Matagal nang walang laman, ngunit hindi na nakinig ang lalaki. Naglakad ito patungo sa likod na pinto. Sa labas, sa loob ng kulungan, marahang huminga ang tikbalang. Bahagyang kumilos ang mga paa nito sa damuhan. Alam nitong kung papasok ang mga tao sa kulungan, wala itong magagawa kundi lumaban. At kung mangyari iyon, maaaring mapahamak si Mang Isko. Habang papalapit ang lalaki sa pinto, nagsalita ang pinuno ng grupo. "Sandali," sabi nito. Huminto ang lalaki. "Hindi natin kailangang magmadali," dagdag ng pinuno. Lumapit siya muli kay Mang Isko. "Kung narito nga ang tikbalang," sabi niya, "mas mabuting sabihin mo na ngayon pa lamang." Tahimik na nakatingin si Mang Isko sa kanya. "Wala akong alam," sagot niya. Matagal na tinitigan ng lalaki ang kanyang muka. Parang sinusubukan nitong makita kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti ang lalaki. "Matapang ka," sabi nito. Ngunit ang napiting iyon ay hindi nagdala ng ginhawa. Sa halip ay lalo nitong pinabigat ang pakiramdam sa loob ng kubo. "Kung sakaling nagsisinungaling ka," dagdag ng lalaki, "babalik kami." Tahimik na tumalikod ang pinuno ng grupo. Isa-isang lumabas ng kubo ang mga lalaki. Ngunit bago tuluyang umalis, tumingin muli ang pinuno kay Mang Isko. "At kapag napatunayan naming tinatago mo ang tikbalang," sabi nito, "hindi lamang ang nilalang ang kukunin namin." Sandaling tumigil ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang nagbigay ng malamig na takot sa dibdib ni Mang Isko. "Pati ang buhay mo." Pagkatapos noon ay tuluyan ng umalis ang mga lalaki. Dala ang kanilang mga sulo habang naglalakad patungo sa kagubatan. Matagal na nakatayo si Mang Isko sa pintuan. Pinakinggan niya ang unti-unting paglalaho ng kanilang mga yapak. Nang tuluyan ng mawala ang ingay, mabilis siyang lumabas at naglakad patungo sa kulungan ng kambing. Maingat niyang binuksan ang pinto. Naroon pa rin ang tikbalang. Tahimik itong nakaupo sa loob, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. "Narinig ko ang lahat," sabi ng nilalang. Huminga ng malalim si Mang Isko. "Hindi sila kumbinsido," sagot niya. Tumango ang tikbalang. "Babalik sila." Tumingin si Mang Isko sa madilim na kagubatan sa malayo. Alam niyang tama ang sinabi ng nilalang. Hindi pa tapos ang panganib. Sa katunayan, maaaring nagsisimula pa lamang ito. Tahimik ang paligid. Matapos tuluyang maglaho ang mga lalaking naghahanap sa tikbalang. Ang hangin mula sa kagubatan ay marahang humahaplos sa damuhan at ang mga ulap ay bahagyang natabunan ang liwanag ng buwan. Sa harap ng lumang kulungan ng kambing ay nakatayo si Mang Isko. Sa loob nito ay naroon pa rin ang tikbalang, nakaupo sa gitna ng tuyong damo. Kahit bahagyang gumaling na ang sugat nito, halata pa rin ang pagod sa kanyang katawan. "Lumabas ka na," sabi ni Mang Isko ng marahan. Maingat na tumayo ang tikbalang at lumabas sa kulungan. Bahagyang napangiwi ito nang kumirot ang sugat sa tagiliran. "Tila hindi pa sapat ang lakas ko," sabi nito. Pinagmasdan ni Mang Isko ang sugat. "Mas mabuti kang magpahinga," sagot niya. Ngunit umiling ang tikbalang. "Hindi naligtas dito," sabi nito.
Kapag bumalik ang mga taong iyon at nakita nila ang bakas ng dugo, lalo silang maghihinala. Napatingin si Mang Isko sa kanyang kubo at sa malawak na bukirin sa paligid. Ang lugar na iyon, ang kanyang tahanan sa buong buhay niya. Doon siya nagtrabaho, doon siya tumanda, at doon niya inilibing ang kanyang asawa. Ngunit ngayon ay tila may panganib na bumabalot sa lugar na iyon. Kung aalis ka ngayong gabi, sabi ni Mang Isko, lalo kang mahirapan. Hindi ka paganap na magaling. Tahimik na tumingin ang tikbalang sa kanya. Hindi ko nais na madamay ka, sabi nito. Bahagyang ngumiti si Mang Isko. Matagal na akong nabubuhay, sabi ng matandang magsasaka. Kung sakaling may mangyari sa akin, hindi iyon ang unang beses na haharap ako sa panganib. Sandaling natahimik ang tikbalang. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong nito. Ang tanong na iyon ay tila nagmula sa isang nilalang na matagal nang hindi nakaranas ng kabutihan mula sa tao. Nag-isip sandali si Mang Isko bago sumagot. Dahil sugatan ka, sabi niya. Kung ang isang tao ay sugatan sa gitna ng kagubatan at humingi ng tulong, tutulungan ko rin siya. Tumingin ang tikbalang sa matandang magsasaka na tila may bagong pagtingin. Hindi lahat ng tao ay tulad mo, sabi nito. Alam ko, sagot ni Mang Isko. Pero hindi rin lahat ng tikbalang ay tulad ng mga kwento na naririnig ng mga tao. Bahagyang natahimik ang dalawa. Ang mga salita ni Mang Isko ay tila nagbigay ng kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli ang tikbalang. May isang lugar sa kagubatan, sabi nito. Isang kuweba sa paanan ng bundok kung saan nagtatagpo ang dalawang ilog. Napatingin si Mang Isko. Doon nagmumula ang mga halamang gamot na ginagamit mo, dagdag ng tikbalang. Bahagyang nagulat si Mang Isko. Alam mo yon? Tumango ang tikbalang. Matagal ko nang binabantayan ang kagubatang ito, sabi nito. Sa kuweba na iyon, ako maaaring makapagtago habang gumagaling. Tahimik na nag-isip si Mang Isko. Kung pupunta roon ang tikbalang mag-isa, maaaring maabutan ito ng mga lalaking naghahanap dito. Hindi ka dapat pumunta roon ng mag-isa, sabi ng matandang magsasaka. Napatingin ang tikbalang sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mang Isko. Sasamahan kita. Nagulat ang tikbalang. Hindi mo kailangang gawin iyon, sabi nito. Ngunit umiling si Mang Isko. Kung may mga taong naghahanap sa iyo, maaaring sundan nila ang bakas mo sa kagubatan. Paliwanag niya. Mas mabuting may kasama ka. Tahimik na pinagmasdan ng tikbalang ang matandang magsasaka. Ang isang simpleng tao na halos walang lakas laban sa mga armadong lalaki ay handang sumama sa kagubatan upang tulungan ng isang nilalang na karamihan sa mga tao ay kinatatakutan. Sa wakas ay marahan itong tumango. Kung ganoon, sabi ng tikbalang, aalis tayo bago sumikat ang araw. Naglakad sila pabalik sa kubo. Tagabing iyon ay hindi na agad natulog si Mang Isko. Inayos niya ang ilang gamit na kakailanganin nila. Kaunting pagkain, isang bote ng tubig, at ilang halamang gamot. Sa labas ng kubo, ang tikbalang ay tahimik na nakaupo at pinagmamasdan ang kagubatan. Malayo sa kanilang kinalalagyan, sa gitna ng madilim na mga puno, ang apat na lalaking naghahanap sa tikbalang ay nakaupo sa paligid ng maliit na apoy. Sigurado akong may tinatago ang matandang iyon, sabi ng isa sa kanila. Tumango ang pinuno. Hindi siya magsasalita, sagot nito. Pero hindi natin kailangan ang kanyang salita. Napatingin ang isa sa kanila.
Anong gagawin natin? Marahang ngumiti ang pinuno. Bantayan natin ang kanyang bahay. Ang mga mata nito ay kumislap sa liwanag ng apoy. Kung may tikbalang nga roon, sabi niya, lalabas din iyon. At habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, dalawang magkaibang plano ang unti-unting nabubuo. Ang pagtakas ni Namang Isko at ng tikbalang patungo sa kuweba sa kagubatan. At ang lihim na pagbabantay ng mga lalaking handang gawin ang lahat upang makuha ang kapangyarihang kanilang hinahanap. Bago pa tuluyang sumikat ang araw, ang paligid ng kubo ni Mang Isko ay nababalot pa rin ng malamig at makapal na hamog. Ang buong bukirin ay tahimik at tanging ang mahinang huni ng mga ibon sa malayo ang maririnig. Sa loob ng kubo ay naghahanda na si Mang Isko. Isinilid niya sa isang maliit na sako ang kaunting kanin, ilang piraso ng kamote at mga halamang gamot na karaniwan niyang ginagamit sa paggagamot. Kinuha rin niya ang kanyang lumang itak, hindi upang makipaglaban, kundi bilang pananggalang kung sakaling may mabangis na hayop sa kagubatan. Pagkatapos ay lumabas siya ng kubo. Sa labas ay naghihintay ang tikbalang. Nakatayo ito sa gilid ng bakuran, nakatingin sa madilim na bahagi ng kagubatan na tila tinatawag ang kanyang pangalan. Handa ka na ba? Tanong ng nilalang. Tumango si Mang Isko. Hanggat maaari ay hindi tayo dapat makita, sabi ng tikbalang. Tumingin ito sa paligid ng bukirin. Saka itinuro ang isang makitid na daan sa pagitan ng mga punong kahoy. Doon tayo dadaan. Tahimik na naglakad ang dalawa patungo sa gilid ng kagubatan. Ang damuhan ay basa pa ng hamog at ang kanilang mga hakbang ay halos walang ingay. Hindi alam ni Mang Isko na sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking punong mangga, may dalawang lalaking nagmamasid. Lumabas sila, bulong ng isa. Ang pinuno ng grupo ay nakatayo sa lilim, pinagmamasda ng tikbalang at ang matandang magsasaka. Sinabi ko sa inyo, sabi niya, may tinatago ang matandang iyon. Agad niyang tinawag ang dalawa pa nilang kasama. Sumunod tayo, utos niya. Pero huwag silang palalapitin sa atin. Samantala, sa loob ng kagubatan ay patuloy ang paglalakad ni Namang Isko at ng tikbalang. Unti-unting lumiliwanag ang paligid habang ang araw ay nagsisimulang sumilip sa likod ng mga bundok. Ang kagubatan ay puno ng matataas na puno, makakapal na ugat at mga halaman na tila hindi pa naabot ng kamay ng tao. Paminsan-minsan ay napapahinto si Mang Isko upang makahinga. Malayo pa ba ang kuweba? Tanong niya. Hindi na gaanong malayo, sagot ng tikbalang. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Mang Isko ang isang kakaibang bagay. Ang mga hayop sa kagubatan, mga ibon, unggoy, at maging ang maliliit na usa ay tila hindi natatakot sa tikbalang. Sa halip, tila kinikilala nila ito. Binabantayan mo ba ang kagubatang ito? Tanong ni Mang Isko. Oo, sagot ng tikbalang. Hindi lamang ako. Napatingin si Mang Isko. May iba pang tikbalang? May iba pang nilalang, sagot nito. Hindi na nagtanong pa si Mang Isko. Habang sila ay papalalim sa kagubatan, lalong nagiging makapal ang mga puno. Ang liwanag ng araw ay halos hindi na tumatagos sa pagitan ng mga dahon. Biglang huminto ang tikbalang. Napatingin si Mang Isko sa kanya. Ano iyon? Tanong niya. Hindi sumagot ang tikbalang. Sa halip ay marahan nitong itinuro ang lupa.
Doon ay may sariwang bakas ng paa, mga bakas ng tao. Nanlamig ang pakiramdam ni Mang Isko. "Sinundan nila tayo," sabi niya. Tumango ang tikbalang. "Matagal na," sagot nito. Naramdaman ni Mang Isko ang bigat ng sitwasyon. Ang 4 na lalaking iyon ay armado at determinado. Samantalang sila ay isang matandang magsasaka at isang sugatang tikbalang. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng gagawin, may biglang boses na umalingaw-ngaw sa likuran nila. "Huwag na kayong gumalaw." Dahan-dahang lumingon si Mang Isko. Sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang 4 na lalaki. Nakapalibot sila. Ang pinuno ay may hawak na bat na nakatutok sa tikbalang. "Sa wakas," sabi ng lalaki habang nakangisi. "Tapos na ang pagtatago mo." Tahimik na tumayo ang tikbalang sa harap ni Mang Isko. Kahit sugatan pa ito, itinuwid nito ang katawan na tila handang ipagtanggol ang matandang magsasaka. Ngunit alam nilang pareho, ang laban na ito ay maaaring maging simula ng mas malaking panganib. Sa gitna ng makapal na kagubatan ay bumigat ang hangin sa pagitan ng 2 panig. Ang 4 na lalaki ay nakapalibot kina Mang Isko. At sa sugatang tikbalang, hawak ang kanilang mga sibat at gulok na kumikislap sa mahinang liwanag na tumatago sa pagitan ng mga dahon. Tahimik na tumayo ang tikbalang sa harap ni Mang Isko. Kahit mahina pa ang katawan nito, itinuwid nito ang balikat at bahagyang ibinuka ang mahahabang braso na tila handang ipagtanggol ang matandang magsasaka. "Umalis ka sa likod ko," sabi ng tikbalang kay Mang Isko sa mababang tinig. Ngunit hindi gumalaw si Mang Isko. "Hindi kita iiwan," sagot niya. Bahagyang napatingin ang tikbalang sa kanya, ngunit wala na itong oras upang makipagtalo. Lumapit ang pinuno ng mga lalaki. Ang sibat ay nakatutok sa dibdib ng nilalang. "Hindi na kailangan ng laban," sabi nito. "Sumama ka na lang sa amin." Hindi sumagot ang tikbalang. Sa halip ay tahimik nitong pinagmasdan ang mga lalaki na tila sinusukat ang kanilang galaw. "Alam mo kung bakit ka namin hinahanap," dagdag ng lalaki. "Ang bato." Naramdaman ni Mang Isko ang paninikip ng kanyang dibdib nang marinig ang salitang iyon. Iyon ang lihim na sinabi ng tikbalang. Ang mahiwagang bato na maaaring magbigay ng kapangyarihan at kayamanan. "Sabihin mo kung nasaan iyon," patuloy ng pinuno, "at hindi ka namin sasaktan." Ngunit biglang nagsalita si Mang Isko. "Hindi ninyo dapat hanapin ang bagay na yon," sabi niya. Napatingin ang mga lalaki sa kanya. "At bakit naman?" tanong ng isa sa kanila. "Dahil hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat mapasa kamay ng tao," sagot ng matandang magsasaka. Biglang tumawa ang isa sa mga lalaki. "Pakinggan ninyo ang matanda," sabi nito nang may panunuya. "Akala mo kung sino." Ngunit ang pinuno ng grupo ay hindi tumawa. Sa halip ay mas lumalim ang kanyang tingin. "Alam mo rin pala ang tungkol sa bato," sabi nito. Napatingin si Mang Isko sa tikbalang. Bahagyang napabuntong hininga ang nilalang. "Hindi na natin ito maiiwasan," sabi nito. Sa isang iglap, gumalaw ang isa sa mga lalaki at inihagis ang sibat patungo sa tikbalang. Ngunit mabilis ang nilalang. Sa kabila ng kanyang sugat, nakaiwas ito sa sibat at agad na tumalon sa harap ng lalaki. Isang malakas na hampas ng braso ang nagpabagsak sa lalaki sa lupa. Nagulat ang 3 pa nitong kasama. "Patayin ninyo siya!" sigaw ng isa. Sumugod ang 2 lalaki.
Habang kumikislap ang kanilang mga gulok, sinubukan ng tikbalang na ipagtanggol ang sarili. Nagawang maitabig nito ang isa sa mga lalaki, ngunit ang isa pa ay nagawang tamaan ang kanyang balikat. Napangiwi ang tikbalang sa sakit. "Tumigil kayo!" sigaw ni Mang Isko. Ngunit walang nakinig. Ang kagubatan ay napuno ng tunog ng labanan, mga yabag sa dahon, mga sigaw, at ang kalansing ng bakal. Habang ang tatlong lalaki ay nakikipaglaban sa tikbalang, ang pinuno ng grupo ay dahan-dahang lumapit kay Mang Isko. "Sabihin mo sa akin kung nasaan ang bato," sabi nito habang hawak ang kanyang sibat. "Hindi ko alam," sagot ni Mang Isko. Hindi naniwala ang lalaki. "Kung ganoon," sabi nito, "wala ka ng silbi." Itinaas nito ang sibat. Ngunit bago pa nito maibaba ang sandata, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Isang sigaw na hindi mula sa tao. Isang malalim at matinis na huni na tila nagmumula sa pinakaloob ng kagubatan. Biglang tumigil ang lahat. Napatingin ang mga lalaki sa paligid. "Anong ingay iyon?" tanong ng isa sa kanila. Ngunit ang tikbalang ay tila nakilala ang tunog. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo ng pagod at sakit. Sa halip ay tila may pag-asa sa kanyang mga mata. "Hindi ako nag-iisa," sabi nito. Sa pagitan ng makakapal na puno ng kagubatan ay may mga aninong gumalaw. 1, 2, 3, at maya-maya pa ay mas marami. Ang mga nilalang na iyon ay unti-unting lumabas mula sa dilim ng kagubatan. Matataas na anyo na kahawig ng tikbalang, mga bantay ng kagubatan. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. "Hindi ito maganda," bulong ng isa sa kanila. Habang ang kagubatan ay tila nabuhay sa presensya ng mga nilalang, napagtanto ng mga lalaking naghahanap ng kapangyarihan na maaaring hindi sila ang may kontrol sa pagkakataong iyon. At ang laban na akala nila ay madali lamang ay maaaring magbago sa isang iglap. Unti-unting lumabas mula sa makakapal na puno ng kagubatan ang mga aninong gumagalaw sa dilim. Ang mga dahon ay kumaluskos habang ang malalaking anyo ng mga nilalang ay nagpakita sa pagitan ng mga punong kahoy. Isaya 2, 3, hanggang sa umabot sila ng higit pa, mga tikbalang. Matataas at matitipuno, may mga matang kumikislap sa liwanag na tumatagos mula sa kalangitan. Ang kanilang mahahabang buhok ay sumasayaw sa hangin, habang tahimik silang nakatayo sa paligid ng kagubatan. Biglang nanlamig ang mga lalaking kanina lamang ay puno ng kumpiyansa. "Hindi ito maaari," bulong ng isa sa kanila. Ang pinuno ng grupo ay napahigpit ang hawak sa kanyang sibat, ngunit kahit siya ay hindi maitago ang kaba sa kanyang mukha. Sa gitna ng kagubatan, ang sugatang tikbalang ay dahan-dahang tumayo ng tuwid. Sa kabila ng kanyang sugat, tila bumalik ang lakas nito nang makita ang mga kapwa niya nilalang. Lumapit ang isa sa mga tikbalang. Mas matangkad ito kaysa sa iba, at ang mga mata nito ay may kakaibang liwanag na tila naglalaman ng karunungan ng matagal ng panahon. "Natagpuan ka namin," sabi ng nilalang sa malalim na tinig. Bahagyang yumuko ang sugatang tikbalang. "Salamat,"
Sagot nito. Samantala, ang mga lalaki ay nagsimulang umatras. Ngunit nagsalita ang pinuno. "Huwag kayong matakot," sabi niya sa kanyang mga kasama. "Mga nilalang lamang iyan." Ngunit kahit siya ay hindi nagaanong tiwala sa kanyang sinabi. Lumakad ang matandang tikbalang papalapit sa mga tao. "Bakit ninyo hinahanap ang aming bantay?" tanong nito. Hindi agad sumagot ang mga lalaki. Pagkatapos ay nagsalita ang pinuno. "May karapatan kaming kunin ang kapangyarihan ng batong tinatago ninyo," sabi niya. Natahimik ang buong kagubatan. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. "Ang kapangyarihan na iyon ay hindi para sa inyo," sagot ng matandang tikbalang. Ngunit hindi umatras ang lalaki. "Lahat ng kapangyarihan sa mundong ito ay para sa mga taong marunong gumamit nito," sabi niya. Napatingin si Mang Isko sa mga lalaki. Sa kanilang mga mata ay malinaw ang kasakiman. "Kung makuha ninyo ang kapangyarihang iyon," sabi ni Mang Isko, "hindi ninyo ito gagamitin para sa kabutihan." Napatingin sa kanya ang pinuno ng grupo. "Isa ka lamang, matandang magsasaka," sabi nito. "Ano ang alam mo sa kapangyarihan?" Hindi sumagot si Mang Isko. Sa halip ay tumingin siya sa kagubatan, sa paligid. Ang lupa ay nagbibigay ng pagkain sa mga tao, sabi niya ng marahan. Pero kapag inabuso ito, nawawala ang ani. Tahimik ang mga tikbalang na nakikinig. Ganito rin ang kapangyarihan, dagdag ni Mang Isko. Kung hawak ito ng taong sakim, sisirain nito ang lahat. Matagal na natahimik ang paligid. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang tikbalang. "Ang batong hinahanap ninyo ay nakatago sa isang lugar na hindi ninyo kailanman maaabot," sabi nito. Hanggat may mga bantay sa kagubatan, nagkatinginan ang mga lalaki. Napansin nilang napapalibutan na sila ng maraming tikbalang. Ang kanilang mga sibat at gulok ay tila walang halaga laban sa dami ng mga nilalang na iyon. Unti-unting umatras ang pinuno. "Hindi pa ito tapos," sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Sumunod ang kanyang mga kasama. Hindi sila tumakbo, ngunit malinaw sa kanilang mga hakbang na ayaw na nilang manatili pa sa lugar na iyon. Matagal na pinagmasdan ng mga tikbalang ang kanilang pag-alis. Hanggang sa tuluyan silang mawala sa pagitan ng mga puno. Pagkatapos ay lumapit ang matandang tikbalang kina Mang Isko. Pinagmasdan nito ang matandang magsasaka ng may paggalang. "Ikaw ang tumulong sa aming bantay," sabi nito. Tumango si Mang Isko. "Ginawa ko lamang ang tama." Tahimik na ngumiti ang matandang tikbalang. "Hindi lahat ng tao ay may ganitong puso," sabi nito. Lumapit ang sugatang tikbalang kay Mang Isko. "Kung hindi dahil sa iyo," sabi nito, "maaring nahuli na nila ako." Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip ay tumingin siya. Sa kagubatan na ngayon ay tila mas tahimik kaysa dati. "Ang kagubatan na ito ay matagal ko ng kapitbahay," sabi niya. "Hindi ko hahayaang masira ito ng mga taong sakim." Ang mga tikbalang ay nagkatinginan. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang bantay. "Mula sa araw na ito," sabi nito, "ikaw ay kaibigan ng kagubatan." Ang mga salita nito ay tila isang pangakong nagmula sa pinakaloob ng kagubatan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Mang Isko na ang kanyang simpleng kabutihan ay may naging malaking kahulugan. At sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng mataas na mga puno at malamig na hangin, nagsimula ang isang bagong ugnayan
sa pagitan ng tao at ng mga bantay ng kalikasan. Wakas.